Magandang araw po sa ating mga minamahal na senior at sa lahat po ng Pilipinong naghahanda ng pagkain para sa kanilang pamilya. Pag-usapan po natin ngayon ang puso ng ating mga tahanan, ang ating kusina. Paano kung sabihin ko sa inyo na sa loob mismo ng ating mga kusina, may mga lihim na panganib, mga nakasanayang paraan ng pagluluto na akala natin ay tama, pero ang totoo, unti-unti palang naglalagay ng panganib sa pagkain na ating isinusubo. Kaya ngayon, aalamin natin ang 10 delikadong paraan ng pagluluto na maaaring ginagawa mo araw-araw. Pang-una sa ating listahan, ang pagpapalambot ng frozen meat sa kusina. Ito po yung ugali na ilalabas mo yung matigas na manok o baboy mula sa freezer sa umaga at iiwan mo lang sa ibabaw ng lamesa o sa lababo buong araw para lumambot. Ang panganib po dito ay ang pagdami ng bakterya. Ganito po yan. Ang temperatura sa ating kusina, room temperature, ay ang tinatawag na temperature danger zone. Dito po nagpipiesta at sobrang bilis dumami ng mga bakterya tulad ng Salmonella at E. coli. Habang ang gitna ng karne ay nagyayelo pa, kahit pa hinugasan nyo ng mabuti yan yung ibabaw po nito na unang lumambot ay nagsisimula ng pamugaran ng milyong-milyong bakterya sa loob ng ilang oras. Ang tamang paraan po ay ang pag-defrost nito sa loob ng ref, sa microwave kung lulutuin agad o sa ilalim ng umaagos na tubig na malamig. Pangalawa sa ating listahan, ang sobrang pag-iihaw hanggang sa masunog. Tutong! Weekend, may inuman. Ang sarap ng barbecue na medyo tostado o may mga sunog-sunog na parte. Yan daw ang pinakamasarap. Pero yan din po ang pinakadelikado. Kapag ang taba po ng karne ay tumulo sa nagbabagang uling, ang usok na bumabalik pataas ay may dalang mga kemikal na tinatawag na PAHs o polycyclic aromatic hydrocarbons. Yan po ay isang kilalang carcinogen o nagdudulot ng cancer. Pangalawa, yung mismong itim at sunog na parte ng karne, diyan naman po nabubuo ang HCAs o heterocyclic amines, isa na namang kemikal na nagdudulot ng cancer. Kaya habang mas masarap para sa iyo yung tutong, mas masaya naman yung mga cancer cells sa loob ng katawan mo. Pangatlo sa ating listahan, ang pag-iinit ng pagkain sa mga plastic na take-out container. Pagkatapos kumain sa labas o magpa-deliver, yung tirang pagkain na nakalagay sa plastic na lalagyan, isasalang na agad sa microwave. Napakadali, pero napakadelikado. Ang lason po dito ay hindi nakikita. Karamihan po ng mga murang plastic container tulad ng lalagyan ng ice cream o take-out ay hindi po ginawa para sa init. Kapag nainitan sila, ang mga kemikal mula sa plastic tulad ng BPA at phthalates ay nalulusaw at humahalo sa iyong pagkain. Para ka na rin kumakain ng pagkain na may sahog na konting plastic. Ang mga kemikal na ito ay mga hormone disruptors na iniuugnay sa maraming sakit, kabilang ang cancer at mga problema sa pagbibuntis. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, ang paulit-ulit na paggamit ng mantika. Ito po siguro ang numero 1 krimen sa kusinang Pinoy na ginagawa natin sa ngalan ng pagtitipid. Yung mantikang pinagprituhan ng isda kanina, gagamitin ulit mamaya para sa manok at baka bukas, yan pa rin ang ipanggigisa sa sinangag. Ang lason po dito ay hindi yung pagtitipid, kundi yung kemikal na nabubuo sa sirang mantika. Sa bawat pag-init po ng mantika, nasisira ang molecular structure nito, umuusok, umiitim at bumubuo ng mga free radicals at trans fats. Ang free radicals po ay parang kalawang na sumisira sa ating mga selula at nagdudulot ng kanser.
Ang trans fats naman ay parang plastic na direktang dumidikit at bumabara sa ating mga ugat. Kaya sa bawat paggamit mo ng lumang mantika, para ka na ring nagsasalin ng lason at pambara ng ugat sa iyong pagkain. Panglima sa ating listahan, ang pagluluto ng maaasim na ulam sa aluminum na kaldero. Paksiw, sinigang, adobo sa suka, masarap. Pero kung ang ginagamit niyong lutuan ay yung mga lumang aluminum na kaldero, may panganib po. Ang aluminum ay isang reactive metal. Kapag ito ay naigsal sa mga pagkaing sobrang asim tulad ng suka at kamatis, nagkakaroon ng chemical na reaksyon. Ang resulta, may maliit na amount ng aluminum na nalulusaw at humahalo sa iyong ulam. At ang sobrang aluminum sa katawan, ayon sa ilang pag-aaral, ay maaaring makasama sa ating utak. Pang-6 nating listahan, ang paggamit ng iisang sangkalan at kutsilyo para sa lahat. Napakakaraniwan po nito. Yung sangkalan na pinaghiwaan mo ng hilaw na manok, yan din ang paghihiwaan mo ng kamatis at sibuyas para sa ensalada nang hindi mo hinugasan ng mabuti. Ang tawag po dyan ay cross-contamination o paglilipat ng mikrobyo. Yung bakterya mula sa hilaw na karne ay direkta mong inilipat sa gulay na hindi mo nalulutuin. Ito po ay isa sa mga pangunahing sanhi ng food poisoning. Dapat po ay mayroon kayong hiwalay na sangkalan. Isa para sa hilaw na karne at isa para sa mga luto ng pagkain at gulay. Pang-7 sa ating listahan, ang direktang pagpapakulo ng pagkain sa loob ng lata. Ito yung paraan ng mga tamad maghugas. Yung dilatang sardinas or corned beef, bubuksan tapos isaasalang na diretso sa kalan. Ang lason po dito ay yung lining sa loob ng lata. Karamihan po ng mga lata ay may manipis na plastic lining na naglalaman ng chemical na BPA o bisphenol A para hindi kalawangin yung metal. Ang BPA ay ligtas sa room temperature. Pero kapag ininit mo ang lata ng diretsyo, ang BPA na yan ay humahalo sa iyong pagkain. At ang BPA ay isang kilalang endocrine disruptor na maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Pang-8 sa ating listahan, ang sobrang taas na apoy sa paggigisa or high heat cooking. Mahilig po tayong maggisa sa sobrang init na apoy. Mabilis maluto. Ang lason po dito ay ang paggamit ng maling klase ng mantika. Ang mga mantika tulad ng canola oil at iba pang mga vegetable oils ay hindi po stable sa sobrang init. Kapag umabot sila sa kanilang smoke point o yung punto na umuusok na sila, nasisira po ang mantika at bumubuo ng mga nakakalasong kimikal. Ito po ay nagiging oxidized at nakaka-inflame sa katawan. Kaya kung magigisa sa sobrang init, mas mainam na gumamit ng mantika na para talaga doon, tulad ng avocado oil o di kaya ay langis ng niyog. Pang-9 sa ating listahan, ang patuloy na paggamit ng mga gasgas na non-stick na kawali. Paborito natin ang non-stick pan dahil hindi dumidikit ang pagkain. Pero kapag yung itim na coating nito ay nagasgas na dahil sa metal na cyansine at nagsisimula ng matuklap, oras na po tanggalin yan. Ang lason po dito ay yung mismong itim na coating na gawa sa kemikal na tinatawag na PFAS o Forever Chemicals. Kapag natuklap na ito at humalo sa iyong pagkain, pumapasok na sa iyong katawan ang mga chemical na ito na hindi na kayang ilabas ng katawan mo. Habang buhay po silang maiipon diyan at iniuugnay sa mga sakit sa atay, thyroid at cancer. At ang pang-10 sa ating listahan, ang maling pagpapalamig ng tirang pagkain. Pagkatapos kumain, iniiwan natin yung mga kaldero ng ulam sa lamesa ng ilang oras para lumamig daw bago ilagay sa ref. Ito po ay isang direktang imbitasyon sa mga bakterya. Ang temperatura sa pagitan ng 4 hanggang 60 degrees Celsius ay ang tinatawag na temperature danger zone. Dito po nagpipiesta at sobrang bilis dumami ng mga bakterya tulad ng Salmonella at E. coli.
Ang pagkain ay dapat hindi manatili sa danger zone na ito ng higit sa 2 oras. Dapat ilipat na ito agad sa mga maliliit na lalagyan at ipasok sa ref para mabilis na lumamig. Ayan po, 10 ugali sa pagluluto na dapat na nating baguhin para sa kaligtasan ng buong ating mga pamilya. Salamat po sa inyong panonood at God bless!